Good evening, good evening, good evening, Chris. Good evening, Coach. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig. Yan, nakikinig, nanonood, at higit sa lahat, ng mga nagsusulat sa kanilang mga notebooks. Isang magandang Martes ng gabi po sa ating lahat. Kamusta ka naman, Miss Chris? Good evening sa ating mga classmates, ang ating mga kasama sa ating Tuesday Habit, di ba? Okay naman, Coach. Medyo na-traffic lang, medyo ma-traffic sa labas ngayon. Grabe. Yan, yung parang medyo at saka ma-traffic talagang ano yun eh. Parang hindi tugma eh. Talagang ma-traffic naman talaga recently. No? At medyo at grabe. Pinagsama ko, Coach, di ba? So ako po ay masaya sapagkat bumabalik tayong muli dahil last week po ay nagpahinga tayo ng bahagya. At masayang masaya ako dahil meron tayong dalawang mga classmates na nasa Pilipinas ngayon. And Yan. I see Jake Castro mula sa Las Vegas, Nevada at si Victor Mempin na dati nanonood pa sa ibang time zone sa UK. No? So magandang gabi po sa ating mga kaibigang talagang masugid na nanonood who always watches the Resto Coach Coach and Share every Tuesday. Jake Castro and Victor Mempin. At syempre pa, hindi pa uhuli sa mga early birds si OG Liwag, si Marjorie Liwag, at si Margaret. Ayan. Si Miss Yan. Pauline Bondad ay narito na rin. Magandang gabi po. Mga ka-Tuesday habit, sabi nga ni OG Liwag, magandang gabi sa ating lahat. Sabi ko nandyan si Jake Castro ay nandyan din si Tina Castro. Sama na natin si Jessica AJ Castro. Ayan. Ryan Christian Molina, magandang gabi sa iyo. Mga ka-Tuesday, hashtag ka-Tuesday habit. Ano bang mga pinagkakabalaan mo, Chris, sa itong mga nakakarang araw? Parang matagal tayong hindi nagkita, mga may isang oras at kalahati. So of course, alam natin, dumaan ang one of the peak season sa restaurant industry, di ba? Ang Mother's Day. And ngayon, we're Yes. preparing for Father's Day naman. So, alam din natin, this is one of the most celebrated events of the year. So, alam naman, itong mga time na to, yan yung preparation time natin. May mga niluluto tayo. Di ba, Coach? Literally and figuratively. At Yes. last time, napakaganda ng ating discussion about metrics, di ba? Measuring what really matters. So, sa mga hindi pa po nakakapanood, no, today is our 174th episode. Wow. No? So, maraming salamat po. 174 na pasasalamat po sa ating lahat na nagtaguyod, nagsimula. Kasama po kayo, no? Parati nating ina-emphasize yan, Miss Chris, at tayo po ay no, hindi po ako ang Resto Coach. Ang Resto Coach po ay isang komunidad ng mga taong nagnanais mag-coach at mag-share. No, at sa pag-andar po ng panahon, talaga namang dumami na tayo rito. We're averaging more than 10,000 views a week. No? Maraming sumasaling mga bago. Nag-expand tayo sa community ng mga tanghere, di ba? Sa community ng mga restaurant leaders and managers, no? Nag-expand tayo sa community ng Go Negosyo, also ng mga DTI mentees. So, patuloy po tayong mag-expand, no? Hanggang Australia, napapakinggan po tayo. Nandiyan po si Coach Donald Tenorio, na isa na po sa ating mga semi-regular coaches at sumusuporta sa ating advokasya bilang isa sa mga partners. Si Weng Aguila, nandito na ngayong gabi. Good evening din sa iyo, Weng Aguila. At si Worldwide na. IPR Alcantara, Yeah. na isa ring naka-hashtag Tuesday Habit. Si Endel Vergara, nandito na rin. Si Eileen Eguizabal, nandito na po. At si Kyle Rabago. Yan, naku, napaka-exciting ng ating episode sapagkat pag pinag-uusapan ng topic ng leadership, ay talaga namang maraming nanonood, maraming na-excite. And we realize the relevance of leadership even, siguro hindi nga even more so in the age of AI, no? AI, artificial intelligence. Nung araw ang AI, ano yan? Artificial insemination. Artificial intelligence na. No? Halata yung edad ko eh. No? Iba na kahulugan ng AI ngayon. Ikaw So, naman, Coach, kamusta ang iyong mga pinagkakaabalahan naman now ay that we're ako, talking about napakadami kong leadership? pinagkakaabalahan. Maaari mo akong tawagin punong abala. No?
Kaya tinan mo, malagihay na yung aking boses. Sapagkat ito naman ang panahon ko. Ano mo, etong Tuesday habit natin, ang panahon para ano ko no? Para talagang mabalanse ika nga, no? After a days, usually Tuesday is a very busy day for me. And ang maganda niyan, ano yan nagka-culminate, no? In a very, fulfilling chapter of every week, which is our Tuesday habit, coach and share. Diba? So, Yes. going back to your question, exciting po ang ating mga pinagkakabalahan. Of course, all aimed towards providing opportunities for future leaders and resto negosyantes, di ba? Yan Yun. naman ang ating excitement sa buhay at passion, Chris, di ba? To create opportunities for people, especially, specifically, rather, in the space of resto negosyo for future leaders para maibalik natin yung masuklian natin yung lipunan at saka of course tayo pinaaral ng bayan, no? And then secondly, makapagbigay tayo ng, in English, it's paying it forward so that Mhm. others may also enjoy the opportunities that I got in life. So yan po ang ating pinagkakabalan. Bagong mga restaurants, i-announce po natin soon, magbubukas tayo ng Buffalo Wings and Things dyan sa, naka-board up na so pwede yun banggitin sa MAAX doon sa tapat ng MOA Arena. Napaka-exciting niyan sapagkat syempre pa paparating na yung mga events dyan sa Mall of Asia and it's always fun and exciting to serve people, no? Lalo yung mga nag-aabang, no, na lumuwag-luwag yung traffic o yung napagod sa pagbiyahe papunta sa arena. So, I'm looking forward to that, especially during UP Games, no? Hindi naman kaila sa lahat na maroon tayo, no? And also, we're opening 2 new restaurant brands, no? That we're excited to bring to the Philippines, yung Rangoon Ruby. Nako, first of its kind, no? Talagang ako, natikman ko na, Chris. Ikaw, natikman mo na. Talagang exciting for the market to really, yun yung mga magandang brand na gusto natin i-launch, di ba? Yung mga unique, first of Mm-mm. its kind, no? Burmese cuisine, uh, no, sharing not only of the culinary heritage, but also the cultural heritage of a country, na Yes. Myanmar, no? So, and then of course yung Dickie's Barbecue Pit, no? Which is originally from Dallas, Texas. So, and then we're growing again, no? We're expanding Buffalo Wings and Things. So, more markets to serve, more job opportunities to be created, and more business ventures to be shared to our franchise partners. No? Yes, coach. So, yan. Cagayan de Oro, magbubukas din po tayo dyan sa Cagayan de Oro, SM City Uptown. And then sa Venice, no? Grand Canal, no? Yan po sa malaking kanal dyan sa may BGC. Sa gitna. Pakili, tapos sa Festival Mall. Ayan, no? Festival Festival Mall. Mall. Ayan. Yes. Binabati natin din yung isa nating landlord, Chris, yung si Mr. Kokoy Wenceslao ng Asiana City. At Yun. si Johan Montes na sumuporta sa atin kung saan natin ilo-launch ang unang branch ng isa sa mga restaurant brands natin. Ang ganda nung segue, coach, kasi 'di ba we're gonna talk about leadership and the way that nag-share tayo din yung mga expansion that are happening. Ang daming opportunities to mentor and grow leaders, 'di ba, in the industry. Definitely, no? Kasi, in our way, in my own way, kasi yan naman ang ano natin, no? Kinalaki ang industriya. And the reason why I love this industry is napaka-direct nung impact niya sa komunidad, no? So Mm-mm. you open a restaurant, no, the pre-opening itself is very exciting. And then you talk about the young people that may marami yan, first timers magtatawa. So that's the excitement. It's the exciting part of this, no? Yung looking at the younger generation of people who want to get into the restaurant industry. Ay Yeah. mas meaningful ngayon yan sa mga panahon na to na napakaraming ibang oportunidad. Where there was a time si Donald, alam yan, no? Pati si Pastor Allen Nang, which is watching, alam nila yan, si Jerry Aguila, yan ang mga magkakaedad eh. Ang damay pa, ang damay pa eh. No? Yan, yung mga magkakaedad na naaranasan na. Nung araw, automatic ang first job mo nasa restaurant industry, di ba? Fast. Mm. But now, it's the times have changed and we want to bring back the glory days of the restaurant industry being known as a development platform for future leaders of society. Yes. Yan. Ganda. Um,
So, magsisimula na ba ako ng mga pang Miss Universe kong questions ko? Kasi ang dami Yes, nating segue, yes. pero doon na tayo papunta eh. Yes, So, wala tayong top 3 takeaways kasi medyo nabakante tayo last week. But ang maganda namang balita dyan, Chris, anytime, no? Ang ganda ng library na, sabi ko 174 episodes na yung library natin, no? Na kinreate natin sama-sama with all of your comments. Ang sarap panoorin dyan, yung mga comments, mga insights, no? Very engaged yung ating community kasi organic tong ating community, no? And every week para siyang maliit na reunion ng mga nasa restaurant industry. Like si Paulo Trinidad is here, si Tin Slim, si Leo Benson ng Leon Authentic Mexican Kitchen, si Laika Tandiama, si Gerard Flores na nag-guest na rin dito. Si paring Gerard Flores, si Benito Sambo, si Bernhard, no? Si Bernsoft, si Bernhard siya. Si Christopher Habilito, mga yan, di restaurant leaders yung mga yan. Yan. So, as I was saying, Chris, no, it's always exciting to talk about tonight's topic because mm, it's actually a very relevant and I would say it's a driver of mhm. the future of this industry. Sige, simulan na natin, Chris, para masagot na at makapagsagot tayo ng mas maraming tanong. Yes. And we've been actually, Coach, napaka-timely din dahil pinag-usapan natin to, wala pang 1 hour and a half ago. Nagkita tayo about tama yung sabi niya yung with the emergence of AI, 'di ba? Lahat na nangyayari, everything can be automated. Pero it's really the soft skills kung tawagin. And this is one of the soft skills na talagang critical na hinahanap, 'di ba? And yung development nito. So without further ado, ito na naman tayo si without further ado. Ano ba yung mga important qualities of an effective restaurant leaders and how can these qualities can be developed? Ulitin natin, Chris, para sa kapakanan ng mga ano, 2 times nating ulitin ng mga tanong para sa mga nagsusulat ng notebook. Sige, go ahead, Chris. Yes. So ano ba yung mga qualities of an effective restaurant leader and how can these qualities be developed? I would always go back to the ano no to the maganda pagka ganyan na sinasagot natin yung mga ganyang uri ng katanungan. Ang impact na kine-create natin is making people, helping our audience realize that anybody can actually become a great leader. Yeah, with enough dedication and passion to improve, diba? So pero ano talaga no, meron din talagang necessary building blocks, di Mm. ba? Mm. Kasi yung aptitude or yung IQ, and then you talk about EQ, napakahalagang ingredient ng leadership yan, no? Yung ability, no, to put yourself in the shoes of others para malaman mo kung ano yung sitwasyon. Nakapaloob dyan yung iyong mindfulness, nakapaloob dyan yung iyong demeanor as a leader. So EQ, no? And then you talk about personality. No, merong personality type ang mga leaders, pero ang maganda sa personality kasi with your commitment, you can actually develop your personality and enhance it, no? Although may innate personality tayo when you talk about psychological or psychiatric theories, no? Meron talagang kanya-kanya tayong personality, but we can enhance, no, yung ating personality so that it aligns with our most current objectives. So yung IQ, yung EQ, yung personality, and then yung experience, no, you build on it. And then you talk about leadership quotient. Yan, Yes. magandang kwentuhan yan. Pag pinag-usapan ng leadership quotient, yan yung ginagamit kong framework, di ba? Yung 4 imperatives, di ba? Ano ba yung 4 imperatives, Chris, no? Yung 4 imperatives, as the name implies, kung i-define natin ang ibig sabihin ng imperatives, di ba? Anong kahulugan ng imperatives, Chris? Ibig sabihin, these are must, no? Must, no? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng wala, no? Yes. As you go into your leadership journey, hindi pa pwedeng wala ito. So, yung mga nagsusulat po sa notebook, ito na po, ihahayag natin, no? Just sa qualifier, hindi po ito original, ng Resto Coach, no? Halaw din po ito sa ating mga aklat, no, na nabasa at sa mga na-attendan ng mga workshops, no? Well, the number one imperative of a great leader is the ability to clarify purpose.
no? Yung isang leader, magaling siyang mag-establish ng whys, no? Ano ba yung mga manifestations na ito, Chris? Yung leader can involve others, no? And actually, he loves involving others in setting vision and direction. Hindi niya minomonopolize yung proseso, no? Alam niya yung, naintindihan niya yung naintindihan niya yung kahalagahan ng proseso na pagkikreate pa lang ng vision at saka direction, meron na kaagad involvement yung mga stakeholders. Yan yung word na yan, no? Stakeholders, no? Hindi stockholders, kundi stakeholders. Recognizing that people who didn't contribute, in the case of a business, who didn't contribute capital are actually stakeholders, no? Sa Tagalog, meron silang nakataya, no? Dun sa equation, no? Dun sa not equation, sa venture, no? So, number 2 manifestation of somebody who can clarify purpose, or a leader that can clarify purpose, is, being in touch with the needs of and paying guests, no? Both yung internal audience, internal customers, pati yung paying guests, no? In touch siya sa needs, no? He's genuinely interested to find out what really, may tinatawag natin sa Buffalo, di ba, na sa G2G, na what really matters to the internal and external or paying customers. Number 3 is the ability to focus the team on meeting and then exceeding the needs of internal and external customers, no? So, alam niya, in touch siya sa needs. So, ngayon, ipo-focus niya yung team, no? Alam natin yung pangangailangan, no? Yung mga kailangan ng ating mga empleyado, ng ating mga customers, paying guests, no? Then, ipo-focus niya yung team doon sa pag-meet and then pag-exceed. Napakahalaga nun, yung exceeding. Kasi that's a leadership quality that shows that, indicates that the leader is actually interested in excellence, no? In delighting the customers, not just satisfying them. And then number 4 would be the ability to help the team understand the organization's mission and strategy. No, yung di ba? Kanina sinabi, ano yung why? Ano yung vision? Then, kaakibat nun, magaling din yung leader na na makatulong, no? Para yung buong team naintindihan nila at na-appreciate nila. Ano ba yung mission? Ano yung, kanina yung why, di ba? Yung why, which is the vision and direction. Ito yung what, no? Where are we going also? Where? Saan tayo pupunta? No, a vision is where, no? Where are we going? And the strategy, how do we get there, no? Kasi parang imagine mo na nasa isang lugar kayo, tapos meron tumayong pinuno at sinabi na dito tayo pupunta. Ang tatanong mo, bakit tayo dyan pupunta? Kaya niyang sagutin. Paano tayo pupunta ron? Kaya rin niyang sagutin ng malinaw, no? And number 5, that a leader, in terms of clarifying purpose, he can help the team and each team member understand how they impact the organization's financial success, no? Aside, tinatranslate na rito yung, ano ba yung, no, in the case of a business, tinatranslate ko na to sa konteksto ng negosyo, no? Kaya niyang ipaliwanag sa bawat isang team member, ano yung contribution mo? Paano ka makakatulong para magtagumpay tayo? Diba? And lastly, in terms of clarifying purpose, a true leader can help the team and each team member understand how they can contribute to the organization's social significance. So, hindi lang yung kahalagahan ng financial success, but more of paano magiging socially significant o makabuluhan itong ginagawa natin. So, Chris, in terms of this number 1 imperative, yung clarifying purpose, napakalinaw dito na pinoint out, dinuluhan niya doon sa purpose, no? Ipaliwanag at nai-inspire niya yung tao sa purpose ng organization. So, tutuloy ko lang, Chris, no? Para madetalyahan natin lalo at yung mga nagsusulat sa notebook ay marami silang ma-gain na insights from tonight. So, number 1 is clarifying purpose or establishing the why. Number 2 imperative of a great leader is, he has the ability to inspire trust. Yun. Di ba? Yung magagaling na leader, ano yan trustworthy. Hindi lang trustworthy, no? Nakakapag-multiplier effect siya in terms of trust. He creates an organization that inspires trust. Hindi lang siya as a person, but the organization becomes trustworthy kung ano yung organization na pinamumunuan niya. So, ano yung mga manifestations niyan, no? Ano yung indicators na a leader can inspire trust? Number 1, he tells the truth. He shows respect for others. He's very straightforward. Walang hidden agenda.
fixes mistakes, hindi siya nagko-cover up, no? Very transparent, shows loyalty, hindi siya badmouth ng iba, no? Alam natin kasabihan, kung chismoso yung isang tao, malamang pagka nakataligod ka, ikaw pinagchichismisan yan, di ba? Nagdi-deliver ng results, may track record. Makita mo red dito, Chris, mapupunan mo yung alignment nito ron doon sa 5 levels of leadership ni John Maxwell, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. No, meron siyang clear track record of performance at may pattern siya, Chris, ng consistently delivering results. Constantly works to improve his abilities or his or her abilities. He can confront reality and does not hide from unpleasant situations. No, a leader openly discusses and clarifies expectations. No? Walang misteryo, hindi yung basta gawin niyo na lang to. No? Walang ganun, di ba? And then, ito napakahalaga, no? Genuinely listens to others, keeps commitments, and extends trust to others. Nagtitiwala rin siya sa ibang tao. So that's number 2, Chris. No? Number 1, recap natin. Number 1 is clarifying purpose. Number 2, inspiring trust. Number 3, ang leader na mahusay, he or she can unleash talent. No? He can work with and through others. No? Ano to? People developer. No? At saka, yung mga tao humuhusay pag under his leadership, lumalabas yung potential. No? Sabi nga dyan, the leader can see the potential in others and bring out the best in them. He helps people tap into their talents and passion at work. Diba? No, may dyan, maraming nakaka-relate, tumatango-tango, no? Naaalala niyo yung manager nyo, no? Yung coach nyo na nagpalabas ng talent nyo, nagpalabas ng potential nyo. Diba? Gaya ni Coach Melody Isagire. Yan, marami nung na-develop ng mga tao yan. Nanonood siya ngayon. Na tamang-tama ang paglitaw ng pangalan niya. No? Pero ang isang leader na nakakapag-unleash ng talent, marunong tumanggap ng feedback, di ba? Is seen by others as a source of help and support. And alam mo, ang kine-create na culture ng leader na nag-unleash ng talent is a culture where everyone is accountable for results. Paborito ko yan, Chris. No? Paborito ko yan. Kasi yung talagang mga performers, no, gustong magtrabaho niya sa mga leaders na nag-establish ng culture of accountability. Yan po katotohanan ng buhay. Ang mga mahusay na tao, naghahanap talaga yan ng kalinawan pagdating sa accountability because they're not afraid to be held accountable, di ba? Challenge nga yan eh. Yung mga targets, objectives, yan yung pinag-usapan natin last episode, di ba? Yan ang mga environment na gustong-gusto ng mga performers, yung merong metrics, merong targets, merong objectives, di ba? May challenges, no? May stretch. Ika nga. And then lastly, ano na yung unang tatlo, Chris? Clarifying purpose, inspiring trust, unleashing talent, and lastly, a leader can align systems, no, to get the work done, no. Mahusay siyang mag-organize, no. Marunong siyang mag-define ng mga high impact priorities, yung tawag natin diyan, Chris, sa organisasyon natin, di ba? HIPS, high impact priorities. Tapos yun nga, nag-establish siya ng mga clear metrics and measures to track progress of these goals. Follows through to discuss progress of these goals in a timely manner, no. Alam niya, meron siyang cadence, tawag ko diyan cadence, no? C-A-D-E-N-C-E. No, rhythm, flow, and cadence, no? Merong mga weekly checkpoints, daily checkpoints, no? In so many words, conversely, meron din siyang no? Weekly disciplines, daily disciplines, no? High impact leadership disciplines, yan yung mga katagang ginagamit ng mga leaders na magaling mag-align ng sistema, no? Systems and standards. Actually, parati kong dinudugtong yun sa systems kaysa yung standards, no? And then, makikita mo, you know, a great leader who aligns systems creates a culture that attracts high performers. Yan. So, yan yung mga key traits ng mga leaders based on my experience. No, validation yan. Ito matagal ko na sinusunod tong framework na to, yung 4 imperatives of a great leader. What was the second part of your question, Chris? What was the second part of your question? Punong-puno na yung notebook ko, Coach. Actually, napuno ko siya. How can these traits be developed? Kasi nakita na natin yung 4 imperatives of leadership. And each of those, parang each imperative, meron kang traits doon, di ba? Or qualities na nakapaloob. Paano ba natin ma-develop yung mga qualities na yun? Well, I can only speak from my own experience, no. Akong ginawa kong checklist yan, yung 4 imperatives. Because you always have to remind yourself, you cannot memorize it, you cannot claim to, of course, you try to put it into your heart, no, and isasabuhay mo, but
yung recognition mo that it is always the discipline to always write things down, to Mm. always go back to this checklist. No? Ginawa ko siyang checklist. Ginawa ko siyang question form. Am I performing these 4 imperatives as a leader? And kahit na advanced stage na ako sa edad ko ngayon at saka sa experience ko sa industriya, I always go back to these 4 imperatives. Nire-rate ko yung sarili ko. Diba? Kasi you cannot aim to develop others without establishing the discipline of evaluating yourself and being self-aware of your own improvement points. No? So, kailangan napakataas ng self-awareness ng isang leader. No? Magsisimula sa iyo parate. No? If you want to evaluate others, evaluate yourself first. No? If you want to develop others, add value to yourself consistently. Hindi pa pwedeng mag-claim ka na you're adding value to others if you're not, if you stop or you're inconsistent. Sabi mo na hindi nag-stop, pero inconsistent ka sa pag-add ng value sa sarili mo. What do you think, Chris, about sa unang sagot ko sa unang pang-grand finals na katanungan mo? Ang ganda nung sinabi mo of being self-aware. Kasi a leader is constantly developing and growing, di ba? Yung pilagi natin pinag-uusapan is adding value to yourself. So you're constantly evolving. Hindi pwede yung kung ano yung framework natin nung 19 kopong-kopong, yung pa rin yung frameworks natin yan. But some are, but you have to evolve, di ba? Kasi as a leader, pati yung mga people na nililid natin, nag-iiba yan per generations di ba? So, kailangan self-aware din tayo of the growth that we need to lead people. Napakaganda ng binanggit mo sapagkat yung we don't look at it from a two-dimensional perspective. No, it's actually more complex than that. No, layers. No, sabi mo nga, nag-evolve yung mga pinamumunuan mo, nag-evolve yung mundong ginagalawan yung lahat, nag-evolve yung industriya, nagkakaroon lalo ngayon sa panahon in the last. I would say in the last, I'm 52 now, so in the last 25 years, easily, or 20 years, ako yung generation na nakasaksi nung panahon na walang internet, no? Landline telephone, hanggang, di ba, no? I mean, seriously, di ba, 80s, 90s, and then biglang, boom! No? Parang sumabog yung talagang nag-explode yung technological advances. And now we're talking about AI, di ba? And yun yung konteksto, no? And but yung itong 4 imperatives na binanggit natin, applicable yan when you talk about leading people. Hindi, lalo pa nga na-enhance yung relevance niya in my own humble opinion. Babatiin lang natin yung ating mga classmates, Chris, no? Ang daming dumagdag. Miss Guzman, always here every Tuesday. Renel, James, Vigo, magandang gabi sa'yo. Ronnie Christian Sabanal, Kay Montemayor, Benedicto. Sino pangalan ng tao rito? Pang-artista. Parang cast ng Batang Quiapo. No? Lorna Tinghil Alpas. Ayan, si Marnie Coronado. Magandang gabi sa'yo. Leilani. Ayan, si Leilani. Babasahin ko ng maayos. Ayan. Si paring Darwin Matienzo. Matindi rin ito. No? Sa industry expert na rin niya. Si Chef Romel Pia ng Cebu. Magandang gabi po. Dito na parati si Chef. No? Si Esquina Magallanes Cavite, no, parang address yun, Esquina Magallanes Cavite. No, magandang gabi sa iyo. Si Sari Saring QA, ang ganda ng pangalan, Sari Saring QA is watching. Ito kilala mo to, si Melody May Hamito Celestino. Ayan, ayun. Charlene Sarmiento. Parang mga matagal na natin hindi nakita yan. Kaninang hapon lang. Kaya gandang gabi sa iyo, Coach Melody. Si Ian Manuel, na isa ring coach, isa ring trainer. Jason Hosme, Rowena Valino, Jelly Kabuhat Generale, Rosemary De Quiros, ayan, si Badet Del Rio, eto, nako, sa mga favorite persons ko to, si Maria Haji Carriazo, si Chef Jordan Bernardo at ng Team Mad Cafe, si China Magsaysay, ang ganda ng pangalan ni China, no? China Magsaysay. Si Carl Jason Gofredo, si Tita Rem, si Edeline Hongaya, Joy Velasquez Torion, si Paulo Antonio Dijan, no, ay naririto na rin. Napakadami na pong nanonood, so gagalingan nating lalo. Chris. Yun. So, meron na tayong nilatag na framework di ba? Yung 4 imperatives natin or checklist kung tawagin natin. So, with this 4 imperatives, ano naman yung mga parang practical strategies in building a strong and cohesive team culture within a restaurant setting?
Well, I always remind people, no, when you do recruitment, no, is number one is to understand your vision, no, your people vision, your vision for people, no, your vision for your team, meaning anong klaseng team ba yung binubuo mo, di ba? So pag pinag-usapan yan, of course, you talk about values and value, di ba? Ano ba yung mga values na gusto mo i-promote para meron kang pagbabanggaan o pag-a-alignan ng paghahanap mo ng mga tao? Ano ba hinahanap mo? Honest, trustworthy, di ba? So, ano mo na, i-align mo na rin sa four imperatives, di ba? Yung mga taong marunong di ba, clarify ng purpose, yung mga taong marunong mag-align ng systems, etc. I-align mo na dyan sa four imperatives. And then, use the framework of values to value. Ang magke-create ng value ay yung values. Di ba? People who are, for example, ang paborito kong example dyan, people who are committed to excellence will most likely, most probably create excellent level of work, which will then create an excellent experience for your internal and external customers, di ba? Logic di ba? So, but it's easier said than done. Kasi the discipline is in recruitment, di ba? Number one, the mere fact na ginagamit mo yung katagang recruitment, hindi hiring, no? Malaking diferensya na yun. Because you recognize that great people have jobs, no? Or are busy with something. So you have to find them, Chris. Yes, di ba? You have to find them. Hindi yan magwo-walk-in, no? Hindi mo pwedeng ipa-David Pomeranz siya na no? In a world that's full of strangers, no? Hindi ba pwede yun, no? You got to believe in magic. Talagang hahanapin mo yan. At you will find them, no? For example, you want to find great people, most likely they're working in great restaurants. 'Di ba? Parang magagaling na player, sa mga gandang laro, sa mga taas na level ng laro talaga naglalaro yan. So, the same logic applies, no? Another tip is yung no, yung gamitin mo, i-optimize mo yung mga yung mga effort ng iba. Like for example, institutions. That's why that's the relevance of people selecting people from great schools because finilter na yan ng eskwelahan eh. 'Di ba? Ayun yung relevance ng grades, 'di ba? Kasi sa pagtesin mo pa, tingnan mo na lang yung grades, 'di ba? Kaya mayroong grades sila sa school 'di ba? So of course I encourage pa rin people to, if you want to, administer tests, no? But ang essence ng sinasabi ko, kapatid, yung core nung core principle nung sinasabi ko is that it all begins with a disciplined approach to, number one, establishing your own value system as a company, clarifying your P2R, no? Yan, paborito nating topic yan. Purpose to results. Or yung framework mo ng purpose, vision, purpose, your why, vision, your where, saan ka pupunta, your strategy, how do you get there, and then yung plans, no? So when an organization is clear, and when a leader, an individual leader is clear about all of these things, madaling maghanap ng tamang tao, no? Kasi yung definition ng tama na-clarify eh. Ano ba yung kahulugan ng tamang tao? And again, we go back, no, with the right values, no, values that can deliver the desired value or tangible value that you want to create for your stakeholders, not just your customers, diba? Yes. Putting together a roster of people with complementing talents, hindi redundant talents, no? Parang rin yan paghahanap ng partner sa negosyo, kailangan complementing and synergistic yung composition ng team, hindi contradicting and redundant. Diba? Does that answer your question, Chris? Yes. Actually, I wanna add up to that, Coach. Yung sinabi mo talaga, ang key neto is in recruitment. And we were talking about recruitment then a while ago. Nagkita tayo. And I think one of the tips na nakuha ko is you don't recruit for the position that you're hiring. Ang lagi nating tinitignan is when you talk to these people, when you are recruiting someone, you envision them yung 1 step or 2 steps higher, di ba? Kasi ang tinitingnan talaga natin will be the growth, di ba? Yung willingness to grow into the company, into the business, and yung willingness nila to learn more. Yun naman yung tinitingnan natin. And dito na naman papasok, Coach, and tama yung sinabi niyo, yung values and value framework natin, yung alignment, di ba? Kasi may mga times na meron tayong kinukuha and sasabihin natin, hindi, kaya namang i-train yan, pwede pang i-train. Nako.
Diba? Nako! Good luck! Ang mauubos ang oras natin if we keep on thinking that training will solve all problems. Kasi doon mauubos talaga yung oras natin. Kung ang parang ano lang yan Lego pieces, di ba? Kung hindi right fit, hindi talaga mag-fit. Well, maganda yung ginamit mo, alignment and fit. Pero kung hindi mo alam kung anong panukatan mo, parameters, standards, saan mo i-align? Diba? So, i-define mo muna. Yun yung, no, hindi tayo pwedeng, we're claiming, I'm recruiting people. Okay, what are you looking for? Baka matigilan ka pag tinanong ka, okay, what are you exactly looking for? Diba? So, yan, magandang tip po yan at isulat nyo po sa inyong mga mahiwagang notebook. Sabi ni Chef Romel Pia, sila ay galing sa Candaya Resort sa Bantayan, Cebu. Gandang gabi po. Si Nestor Cadiz ay nandito. Talagang ito, kahit sa accounting department to. Talagang mukhang balak magtayo na ito ng resto negosyo. Si parang Joven. No, Joven tuloy na sabi ko. Sorry bro Joven Manalo. Parang ano naman, no? Parang naman akong probinsyano magbanggit nun. No? Joven Manalo at namimiss na namin si Maring Cher, no? Gose, si Cheryl Gose. No, Sabi talagang nila, may busy lang din po. namin si partner. Busy lang siya, busy lang, busy lang po. Intindihin natin ang ating kumaring si Cheryl Gose. Si Harold Mauricio Diang, na talagang hindi lang to nanonood, talagang I'm sure, no? Sinishare niya pa sa mga kanyang constituents ang kanyang natututunan every Tuesday night dito sa ating klase. Marami namang maishishare yan. Misa i-guess natin si Harold D. Napakaraming maikikwento niyan. Mula sa panahong crew pa lang siya hanggang sa naging ano na siya, no? Batikang operations head, general manager at kanyang executive na ng restaurant industry ngayon. Si Miss Wina, ayan, nandyan. Si Jason Pagigan, ayan. Si Mike Loizaga, andirito na po. Si Erwin, nakala mo to, Erwin Lancero. Naalala ko si Erwin, naalala ko yung kanyang mga polo shirt. At ang kanyang formal na itsura at kanyang salamin. Talagang ano to, bata pa lang to, semi-formal na to. Carl Perdigon, magandang gabi sa iyo. Jason Santos, brother, good evening. Si Jackie Perez, pastor. Uy, kamusta ka na? Ayan. Si Joanna Salazar. At ito, kamagaling sa kusina na leader, si Rodel Delgado sa pelikulang Trophy. If you know, you know, no? Yung kwento ng trophy. Parang maalala mo kaya eh. Yes, Chris, you're about to say So, something. nakakatuwa yung mga batian sessions natin. Kasi alam mo yung makikita mo yung mga classmates talaga natin na every week nandyan. And then at the same time, may mga bagong pangalan kang nakikita. So talagang nakakatuwa kasi, alam mo yun, consistent sila ganyan and we're growing organically. So, Yeah, special mention sa mga KMME mentees kasi ano to eh, special group to ng mga tao na I always love to be get involved in their endeavor, no, yung mentoring sessions namin. Sabi ko nga I particularly want to focus on the entrepreneurial mindset module, no. Magandang gabi po sa mga yung mga KMME, mga ka-KMME natin dito. Sige Chris, pagpatuloy natin ang ating tanungan at sagutan. actually, pakiramdam ko, Coach, yung susunod kong tanong, medyo sumegway yan yung answer natin kanina. Pero ano ba yung mga common leadership challenges natin in the restaurant industry? And ano yung mga tips natin how to overcome this? Well, idudugtong natin sa kasasagot lang natin na katanungan. No? The most common, if you ask me, no, when I do root cause analysis or kung uugatan natin no, sa Tagalog, yung mga leadership opportunities sa tindahan, it all goes back to proper recruitment. Diba? Pero kung i-rewind mo pa, it goes back to, kaya hindi nakapag-recruit ng tama because hindi na-establish yung whys. No, hindi na-clarify yung purpose. Ayan, di ba? Yun yung number one imperative. Kasi pag na-clarify mo yung purpose, na-establish mo yung whys, madali mong i-execute yung paghahanap ng tamang tao. Yung binanggit mo kanina, na-preempt natin, pero ganun talaga kasi napagkwentuhan na eh. It's, a lot of it is about trying to fix things. No? Akala natin ang trabaho natin as leaders is to fix things. No, it's not our job. It's actually to prevent issues from happening.
yung maging proactive tayo na managers, it actually roots, no? It actually takes its roots rather from great leadership. Kasi kung leader ka, sabi nga kanina, di ba, you clarify the purpose, di ba, you establish the whys, no, you align systems, all of these attributes, all of these imperatives, no, you unleash talent. Hindi yan magmamaterialize kung hindi ka magaling mag-recruit ng tamang tao. Tamang tao in terms of two standards, no? Moral standards and excellence standards. No? Yung technical standards mo, commitment to excellence. So, again, no, the discipline, no? The discipline to really spend time, no, dun sa pinakamahalagang proseso, which is building the right team, no? Recruiting the right people. Right people, siguro, in summary, people who are potentially future leaders. No? Don't hire followers. Hire potential leaders. Leaders, hindi naman yan lahat yan. Malalakas magsalita, charismatic. Ang sinasabi lang, yung tao na mayroong impluensya at mayroong pangarap. Alam mo, yung pagkakaroon ng pangarap sa buhay is a great, practical indicator of leadership. Kasi kaya niyang pamunuan yung sarili niya in a world that where everybody just follows, everyone else. Pag mayroong paninindigan ng tao kung saan niya gustong pumunta, ano gusto niyang marating, malaking ano yun, no? Malaking potential na maging leader ng tao na yun. So having said that, no, the next phase is susundan natin yung framework, no? Para alam nyo na kaya nyo rin gawin, no? Hindi ko to naisip from thin air. Aside from recruitment, ang susunod na triangle, great leaders are actually people developers, no? Matyaga at madisiplina yan, mag-coach, mag-mentor, mag-coach, magturo, no? Nare-recognize niya yung need to multiply himself, not just to add or replicate, but to multiply himself, no? He believes in empowerment. Alam niya yung kahalagahan ng empowerment. No, sabi nga natin, yung practical statement natin dyan or yung madaling tandaan is a person who allows others to think, to decide, and to take full accountability. Hindi niya sinosolo, no? Hindi niya kinokopo yung siya lang. So number 3, a great leader is actually excellent in terms of execution o yung operations, di ba? Pag actual operations na, marunong yan mag-analyze, mag-analyze, magplano, mag-prepare, mag-execute, mag-follow through. No, yan yung mga operational disciplines, no? Again, hindi mo na yan kailangan bantayan pagdating sa standards, pagdating sa sistema. I-uphold niyan, no? Ipoprotect niyan at ipopromote niya ang mga standards, no? Moral standards of the company or yung values ng company, and he will consistently deliver value, no, from the values, no? And then ang magaling na leader, mahusay din yan sa pagbibigay ng feedback. Yes. Oo, kasi alam niya timely, accurate, effective feedback is very important if you want the organization to grow and develop, no? Ano ba yung mga uri ng behaviors after giving feedback? Kung maganda yung performance, recognition, rewards, no? Pagka kailangan ng improvement, coaching, no? Training. Pagka sablay, respectfully holding people accountable. No, ito napakalagang kataga. Being tough on results but kind to people. Ako, paborito ni Donald yan. No? Yung hindi mo kailangan magsisigaw, mag-dramatics, mag-theatrics. No? Sa halip, kaya mong i-deliver yung message na nag-emphasize na hindi ikaw ang problema bilang tao, kundi yung resulta ng ginagawa mo. That means that, the person will realize, I can adjust, I can improve. Hindi ako magpapatiwakal dahil may mali sa akin bilang tao, di ba? So, doon mo makikita, lalo pag mga pressure pack situation, yung hindi nagni-knee-jerk, no? Sa pagbibigay ng feedback, uunahin niya yung magagaling. Yung mga mahusay na leader, ganun, uunahin niya munang bigyan ng feedback yung magagaling. No? The best gets the most of his time and attention. And then lastly, if you're a leader, you will be in a position to actually impact tangibly the lives of your people. Na meron ka ng influence over promotions, salary increases, no? Better rewards, recognition, yung mga better incentives, and actual growth and development, holistic. So ang ginamit yung framework, Chris, yung 5 rectangles. Summarize natin, recruitment, people development, operations or execution, performance management,
and then actually impacting people's life through compensation, benefits, rewards, recognitions, and all the good stuff that actually is tangible that people can bring home. Yun. Yan. Ang galing, coach, kasi while you're answering all these questions, yung mga sagot naman natin actually, frameworks yan eh. Meron tayong checklist nga kung tawagin eh. Meron tayong sinusundan and not out of thin air lahat ang ating sagot. And it's easier to remember kasi may checklist ka nga kung tawagin. Sabi nga ni yung checklist, yun eh, the humility to say that, I cannot remember everything, but I have to make sure that I am disciplined to execute all of these important things. It's not Yeah. about your ego, ang galing mo, natatandaan mo, hindi yun. No? A great leader actually opens his notebooks, and now cellphone, di ba? You takes down notes, listens to people, listens to others, yun ang hallmark ng isang magaling na leader. Yung Kaizen mentality, di ba? Continuous improvement. Recognizing that even though I'm a leader, I'm the one talaga accountable for the continuing growth and development of my organization and my team. Yes. Yeah. Sabi nga ni Harold DeYoung, sabi niya, our purpose is to share all the valuable learnings to those aspiring coaches and effective leaders. Ang galing. Sabay facepalm. Quincy, sabi ni Quincy, hello Coach Romel, coaches and classmates. Nice to be back and learning again. Thank you for sharing. Thank you for being here. Now, your decision to be here tonight, to spend 1 hour and to share this episode to others will impact society. I'm telling you. Si Vord Valera, ito, nag-aaral din tong mas maging mahusay pang leader. Si Joseph, si Joseph Janeo, sabi niya, paborito kong kaibigan sa University Hotel, sabi niya, good evening, Coach. Miss ko na mga aral na binabahagi mo. Ay, manood ka lang ng episode. Linggo-linggo may mga aral na binabahagi rito. Si Yeng Alviar, andyan. Napangiti si Erwin Lancero. Joanna Salazar, magandang gabi po. Ayan, si Homer Caparas. Ayan. Francis Odette Salvador. Si Leslie Borja Ibarra. Si Mona Lisa Canlas. Ang ganda ng mga pangalan ng Filipino, no? Marating may istorya behind the name. Si Mutia, nandito rin. Mutia Alvero. At si Mish de Guzman. Ayan. Sabi nga ni Coach Harold DeYoung, great leaders influence more great leaders. Ayan. Yes. Yung sinasabi nga natin, coach, leadership is a calling, 'di ba? Ano 'yan eh, lagi naman tayong yung society natin in general is always in need of a great leader. It's really up to the people kung sino yung magsi-step up, 'di ba? To that calling. Kasi being a leader, dati feeling natin leadership comes with the position. Hindi eh. Leadership is actually, yan eh, ina-appoint yan ng mga tao din that's around you. Sila mismo yung magsasabi sa'yo if you're ready to be a leader. Well, let's talk about the natural cycle of things. No? Whether you like it or not, number one, the number of person that you will lead is yourself. Yes. So leader talaga tayong lahat, no? It's just different aspects, different levels of leadership that you want to take. No, ito yung pinapag-usapan natin madalas lately, Chris, di ba? AI, all of these technological advances. At the end of the day, how do you protect yourself from being obsolete? Leadership. The better you are as a leader, the more protected you are from being overtaken by all of these technological things. Because I don't think technology will be able to take over leadership. The leadership role of human beings. Kaya nga, parati natin kina-clarify, we don't manage people. We lead people. We manage resources. So in the aspect of managing resources, maybe technological advances can help us there. But in terms of, influencing others, to inspire them to follow you towards the path of a certain vision, yan eh? Human yan eh. Yes. Human attribute yan. And being a leader actually manifest, hindi lang yan pag kunwari nasa trabaho ka, nag-clock in ka, leader ka. Pag nag-clock out ka, hindi ka na leader. It actually manifests into your personal life. Kasi yung mga
disciplines natin like the 4 imperatives, 'di ba? Lahat 'yon, yung 5 rectangles natin, nadadala natin 'yan nasasabuhay natin siya. And it spills over to your personal life na magugulat ka na lang na ay ako na pala yung tinitingnang leader in our family. Na-apply ko rin pala tong 4 imperatives into how kunwari meron kang community na slowly you're being recognized as the leader. Yeah, ano mo, ako parating ko sinasabi, no, learning something is not enough. Di ba? Lessons learned, hindi enough yun. Di ba? A practical application of what you learn is actually what develops you to becoming an influential person. Then you will realize that the more influence you have, the bigger the leadership role you perform in society. Not just at work, no? Not just at work. Leadership by example. Paborito ko yung term na yun. Napakalalim ng kahulugan ng leadership by example. Kasi ang kapatid niyan yung, action speaks louder than words. Hindi ba pwedeng no? Hindi ba pwedeng puro salita? Hindi ba pwedeng puro memo, publicity? You have to lead through your through and by your actions. Kailangan makita ng tao yung kinikilos mo is something that actually makes the lives of people better, not just your own life, di ba? Kaya ako, di ba, medyo, eto, narinig mo sa akin madalas to, no? And sanay ka lang, pero iba na wiwirduhan dito, gusto nilang malaman pa yung mas malalim na kahulugan. I am not really fond of, the term success, no? Although, ironically, ginamit natin yan sa pamagat ng episode ngayong gabi just for relatability purpose. Ang totoong hahanapin mo, significance. Yun doon mo makikita yung leadership. Leadership is actually manifested in its significance to the betterment of the lives of the people around the leader. Kung umiigi yung buhay ng mga tao sa paligid ng isang, yun yung pinakamagandang manifestasyon ng magandang pamumuno. 'Di ba? Pag merong tangible impact sa buhay ng mga tao, yung kinikilos niya at yung mga values na ipinopromote niya. Yun. Actually, medyo yung mga ibang tanong ko, Coach, nasagot na natin Pero ito na lang. How do you think yung mga restaurant leaders natin stay adaptable and responsive to changing industry trends, customer expectations, and ensuring their team is always ahead of the curve? Napakagandang katanungan sapagkat napapanahon. Ako po ay nagbisita ng ilang mga restaurants, kasama na rin yung mga restaurants natin recently. And if you talk about the best way to lead people is, again, to lead them by example. If you want people to open the door to welcome the guests, do it first. Now, if you want people to be energetic and enthusiastic on floor, be energetic and enthusiastic on floor. Now, meron tayong benefit of the MICHILDs, di ba? Yung manager in charge, high impact leadership disciplines. Pag tinisinuri mo yun, no, and we will devote another episode maybe for that, no, because it's kind of technical and more specific. Pero ang sinasabi lang nun, di ba, is leadership is actually evident in the restaurant. Because the level of service, the level of quality, no, kung lalaliman mo, the manifestation of hospitality, di ba? The feeling of security, safety, convenience, and accessibility, the overall value that a customer or an employee gets from a restaurant business is actually driven, at the same time, determined by the level of leadership in that restaurant. Oo, hindi pa pwede. Law of the lead yan, kapatid. Kung ano lang yung level ng leadership ng leader ng restaurant na yon, no? Ulit, tandaan mo, hindi ko sinabing ownership, leadership. Maaring iba yung may-ari, pero ang nagde-determine yung araw-araw na namumuno sa restaurant na yon, yun ang magiging kapalaran ng restaurant na yan. Napakalalim yan, di ba? Kasi in a lot of ways, we think of a lot of variable dynamics. I tend to zero in on one thing. If there's a feedback about a restaurant, my first question will be, who is the MIC? Yes. In practical terms, or in more simple terms, who is the leader on floor? Because ang nangyari dyan sa restaurant is a direct manifestation of the preparation, the planning, no, the execution, the standards that was set and implemented by the leader on floor.
Diba? Kung umingiti ang leader, maniwala ka. No? Because, a great leader will also hold accountable people. Respectfully, no? Respectfully hold people accountable. So, siya yung bago pa makita ng customer yung empleyadong di nakangiti, nakita niya na yun, nagawa niya na ng paraan yun. Diba? Bago pa makarating sa customer yung mga pagkain hindi dapat na-anticipate niya na yun. Kasi yung leadership, magmamanifest yung leadership niya sa attention to detail. No? Kasi simplihan ko pa, Chris, para mas lalong madaling isulat sa notebook at i-highlight, i-asterisk, i-highlighter, i-underline. Ang role ng leader is actually setting the standard. Mhm. Oo, yun ang number one na role ng leader. Ikaw ang nagsiset ng standard kung paano tatakbo yung negosyo sa oras na ikaw ang namumuno ng negosyong iyan. Ngayon, ang maganda diyan kapatid, i-apply natin. Let's apply it in practical terms for your own lives, no? You know, ako parati yung ginagamit to when we meet with restaurant leaders, di ba? Mhm. Well, it doesn't matter what the company standards are. Kasi at the end of the day, what will really matter is your own personal standard as a leader. Kahit isang libong pahina pa ang standards na nakasulat ng kumpanya, sa dulo niyan, ang tanong, ano yung i-implement mo as a leader pag ikaw ang pinagkatiwalaan ng shift, no? Not the whole business. Now, let's not even talk about the day, the week, no? That particular shift, yung standards mo ang masusunod. Kasi hindi naman nakabantay yung may-ari. Mm. Lalim nun, Chris. No? Kung pag tinanong mo ako, ano ba yung kalagayan ng industriya ng restaurant sa Pilipinas? Well, kung anong kalagayan ng liderato ng mga managers, kung paano natin sila ininvesta ng training, paano natin sila pinagpukulan ng panahon para magkaroon ng values formation, values reiteration. No? As you know, those are the simple things that will determine the next steps. Yun yung yun yung pinaka-core. No? Yun yung pinaka-core, leadership Mhm. development. Ang ganda nung sinabi mo, Coach, because Thank you, ah. we also go back, Coach, dun sa ano natin babalik lang din tayo always having our, di ba, sinabi natin to, business plan, brand plan, and most importantly, yung people plan natin. Yes, people plan. Yes. Parang si gaya nito, si Franz Kyla Villamor, nandito. Si PJ Biloso, kumain pa sa Buffalo's to, bago nanood. Talagang suporta, mabuhay ka kapatid. Joey Sapanta, magandang gabi. At ito, Kevin Segismundo Astor is going back. Is watching. Ayan. Manuela Cherry Pasiontan is also here. Magandang gabi po. Nako po. Talaga naman ang star-studded ang ating mga classmates ngayong gabi. Magandang gabi po, Miss Cherry. Si Karen Bundalian Avansado, magandang gabi po. Napansin ko para tayong nasa classroom kasi pati yung mga middle initial, nandito talaga. Si Romer Felix, si Trixie Sugwad, si Myra Aquino, at si Mr. Stark Yap. Uy, sino kaya? Parang taga Star Magic yun. Si Stark Yap. Sa pelikulang Iron Man. Ayan. Ito nakakatawa, si Atoy Ko. Ayan. Malamang kilala ko na kung sinong idol niyang player, si Atoy Ko. Sige, Chris. Asa na ba tayo, Chris? So, before we wrap up the episode, kasi medyo tinitignan ko din yung time natin, Coach, and we kept talking about yung four imperatives natin, di ba, and how we adapt yung leadership through the times, ganyan. What does yung developmental plan and training, ano yung naging role niya into developing leaders, and how can leaders effectively implement yung mga training programs to develop more leaders? Well, magandang katanungan niya sapagkat meron pa rin nabiting kasagutan pala rin sa tanong mo kanina. No? Yung alam mo, nagugulat ako kasi, as people talk about people, sometimes we have the sin of classifying people, stereotyping people. Yung Gen Z ganito yan, yung millennials ganito yan. No? Well, ang prescription ko dyan, or parang doktor, no? Ang pananaw kong personal is that you just set your standards. No? Sabi mo nga, systems, standards, checklists, training calendars, training plans. You will attract aligned people. No? Ibig sabihin, hindi naman lahat kailangan audience mo eh.
No? Kahit nagbago pa yung henerasyon, mayroon pang sinasabing wala na ngayong gusto magtrabaho sa restaurant industry, meron yan. Kailangan mo lang hanapin yung mga tao and you have to be more diligent in explaining the whys, no? Actually, mas maganda nga eh. Parang ano yun eh, I would liken it to the social media sphere, di ba? Yung mas gusto mo yung organic na mga followers, no? Kaysa yung shinotgun mo, tapos saka mo sasalain, di ba? Mm-mm. So, going back to your question, well, yung mga binanggit mo na systems and standards kasi yan yung discipline part of it, eh, di ba? You don't compromise it because you're claiming to parang analyze you've analyzed the market, bago na yung ano. Oh, importante mag-adapt, importante tayong mag-evolve, maybe in the methodology of teaching, using technology that are more, more apt, like for example, using videos, Mm-mm. shortening the length of our, modules, making it more exciting. Those are all great things, but you don't change the standards. You don't, in fact, dapat i-enhance mo lalo yung standards because it's a hyper-competitive world, di ba? So training calendars, training development plans, no, should be, should be adapted again, to improve the methodology, to improve the effectiveness of gathering or garnering the results or gaining the results, but not to the point where you will compromise the quality or the substance of what you are actually teaching people. It's ano eh, yung nag-a-adapt ka yung how you communicate it, pero not what you communicate, di ba? Yes, oo, oo. Maaari mo siyang i-reformat pero hindi mo pwedeng bawasan yung substance, 'di ba? Maaring tinanggal mo yung palabok but yung main ingredients, yung mga non-compromise recipe items, kumbaga kung pagkain 'yan, hindi mo pwedeng baguhin because the essence, the driver of it, the determinant of it is actually the customer's experience. Yun naman ang magde-determine kung anong standards natin, how we want to delight the customers and the changing expectations of customers should be recognized, di ba? Kaya nga may mga QR code, kiosk, online ordering, all of these things, pag-aralan nating maigi. Because if we execute it in a way that it will complicate the customer's experience, then nawala yung essence, di ba? Paano ituturo natin sa tao? Ang ituturo natin sa tao, yung pinaka-fundamental pa rin. How do you want to make your stakeholders feel? What are the main objectives that you want to deliver? The main objectives rather and commitments that you want to deliver to your stakeholders. Doon ka pa rin babalik eh. No? And when you are cognizant and very, kumbaga, you've embraced it, all of these fundamental aspects, you're better off. You will be able to lead your team in a much better way and a more simpler, more effective and more efficient manner. Yan. Yung sinasabi nga natin always, di ba, Coach, yung people experience, hindi lang yan yung internal customers, but our external customers always at the heart of our restaurant, di ba? Yun lagi yung tinitingnan natin, putting ourselves in the shoes of our customers, external customers, our paying customers, and at the same time, our store partners or yung mga stakeholders din natin sa loob ng tindahan. Yeah, ultimately kasi Chris, ang summary siguro para sa akin is, if a person understands the importance of leadership in the aspect of, business, in the aspect of work or career, you're better off, you'll be better off, you'll have a very strategic advantage over the rest of the people, no? Because you recognize that you can create an actual multiplier effect. And that's powerful eh. That's powerful, di ba? Kasi strategic yun eh. Less effort, more results, di ba? And ultimately, work-life harmony yun. No, yun yung pinakamalaking bonus diyan eh, yung work-life harmony. Pero I'm proud to see my Tita Vanji, no, taga-Urani rin to, Chris. Ayun. Kababayan din natin, no. Tita Vanji, Yandok Tison, magandang gabi po sa iyo, Tita, I love you. At syempre pa, hindi matatapos ang episode pagdating natin si Mami Sin Pineda. Ayan, Mami Sid Pineda, ang reyna ng Parañaque. Kayo na maging mayor, kayo na maging councilor, siya lang ang nag-iisang reyna ng Parañaque. So, punta tayo sa ating resto quote for the evening. Miss Chris, ito, e-books. Napaka ano na ito, no? I think 90s pa lang, I subscribe to this, to this leadership quote. No? Sabi dyan, the key to successful leadership is influence, not authority. Diba? Authority, ano yan eh, nakakalito. Kasi, it's a shortcut, but it's not actually effective in the long run. Diba?
Pinakamaganda talaga is to develop your ability to influence people positively. Siyempre pa ang nagbanggit niya na si Ken Blanchard, no? Isa sa mga kinikilalang gurus ng leadership at management. Kaklase nila ano yan, Peter Drucker, John Maxwell, Jim Collins, ayan, Stephen Covey, ayan ang mga classmates. Okay, Chris, magpaalam na po tayo sa ating mga klase ngayong Tuesday night. Actually, napa-clap talaga ako, coach, kasi dapat sasabihin ko yung quote na yan. Tapos yung pala yung resto quote natin today. Sabi ko, okay. But, nakakatuwa kasi, kanina ko pa sinasabi yung word na nakakatuwa. Pero yun talaga yung nararamdaman ko every time that I attend or every time I co-host and watch yung Tuesday Habit natin. Because, it's really a community of like-minded people who are here, di ba, to learn and to share their experiences with each other. That's why tumataba talaga yung puso ko whenever I'm invited to co-host or whenever yung mga topics talaga natin excites me. Yung topic natin tonight about leadership, I think we're just scratching the surface, di ba? Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan about leadership, ang dami pa nating pwedeng pag-usapan about kung ano yung mga pwede nating gawin, how yung mga, hindi lang yung mga tips, but how to develop leaders. And we're barely, kahit 174 episodes na, I think, ang dami pa rin nating pwedeng idiskusyon sa isa't isa. So again, maraming salamat for having me, and it's always a fun and fulfilling time every Tuesday night. Thank you very much, Miss Chris. No, alam ko kung gaano kahaba yung naging araw mo today. No, and you made an effort to arrive at your home, at your house at exactly the time that we're about to go live, no? And I appreciate that. Paski share dati, no? Sumasakay pa yan ng train, nagmamadali. And you know, all of you being here present, watching the episodes, inspires us to do more. Aming pong commitment is that we will continue to, you know, air more episodes. Next week will be a marketing-centric episode with our friends from Tangere. Abangan niyo po yan. Particularly on the topic of TikTok, no? Yan, matututo rin ako sa TikTok finally, no? And our commitment is that we will produce, no? And more episodes, 174th episode. Maraming salamat kay Zark, kay Wina, kay Cheryl, si Cheryl, si Bianca, si Chris, si Coach Donald, at sa lahat po ng mga nag-guest at mga tumutulong linggo-linggo, no? Yung mga classmates natin naman yung pinaka-importante. So again, maraming salamat sa ating lahat. Kagaya ni Boboy Soriao, Sir Boboy, I miss you. Si Frank Bagasbas, si Zairus Kamangag, si Eman Torres, at si Chef. Last but not the least, definitely Chef Jun de Guzman. Kung merong Reyna ng Parañaque, itong Reyna ng Malabon. So, patuloy po tayong mag-coach and share. Maraming salamat po. God bless to everyone.